Oh, dahan-dahan lang yung paglagay ah. Oo nga, baka mahulog yan. Tigpitin mo mabuti ha, baka kumalas. Bye! Salamat ah. Bye! Bye! Ay, no! Ano kaya pwede nating gawing panali? Kailangan yung matibay. Oo nga, dapat yung matibay. Oo nga, yung matibay na panali. Assalamualaikum. Magandang umaga po. Waalaikumsalam. Saan galing yung panali mo? Magkano yan? Pwede ko bang bilhin yan? Okay na. Salamat ah. Walang ano man. Bye. Bye! Bye-bye! Bye! Bye! Ingat! Alhamdulillah. Malaki-laki rin ang kinita ko dun dahil lang yun sa lubid ko nagawa sa abaka. Ay, teka! Marami pa pala akong abaka rope dun sa bahay. Sino-sino pa kaya ang pwede kong pagbentahan nun? Kaka! Kaka! Kaka, gumising ka! Tingnan mo, oh! Tingnan mo! Tingnan mo yung barko! Alam mo, Sarah, may nabenta akong abaka rope kahapon. Talaga, Kaka? Teka, ano sa tingin mo? Magbenta pa kaya tayo ng mga abaka rope? Sige! Pero, paano naman? Huwag kang mag-alala, na plano ko ng lahat yan. Naisip ko, tayo na mismo gumawa ng abaka rope. O sige, sige. Saan tayo makakahanap ng halaman ng abaka? Sigurado dyan sa tabi-tabi, marami na yan. Ganun ba? Alam mo ba ang itsura ng hahanapin natin? Sigurado ako, mukha yung abaka rope. Alam mo, kuya, kailangan muna nating pag-aralan yung halaman ng abaka. Isang halaman ng abaka na kamukhang-kamukha ng puno ng saging. Pero kumpara sa puno ng saging, mas maliit ang mga tangkay sa dahon nito. Tulad nga ng puno ng saging, hindi kailangan ng maingat na pag-aalaga ang halaman ng abaka para ito tumubo at saka dumami. At mula sa tangkay ng halaman ng abaka, nakukuha ang hibla o fiber na ginagamit sa paggawa ng lubid. Isa sa pinakamatibay na materyales sa paggawa ng lubid ang abaka fiber na tinatawag rin naman nila hemp. Kapag nababasa nga ito, mas lalong tumitibay. At dahil tumutubo ang halaman ng abaka sa mga lugar na tropiko, sagana ang ating bansa sa halamang ito. Ang Pilipinas nga, kinikilalang abaka capital of the world. Ang Pilipinas kasi ang nagsusupply ng 89% ng pangailangan ng abaka sa buong mundo. At dito sa Mindanao, malakas ang produksyon sa maraming lugar. Marami palang halaman ng abaka dito sa lugar natin. Ibig sabihin nun, hindi na tayo mag-iisip kung saan tayo kukuha ng mga materyales para sa paggawa ng lubid. Oo nga. Halika, yayain natin sila Jen tsaka Jamil, yung mga kapitbahay natin. Sigurado ko gusto rin nilang magnegosyo. Naku, ibig sabihin pala na ito, hindi lang para sa atin tong negosyong to, kundi para sa buong barangay. At nakakatulong pa tayo sa lugar natin. Alam mo, hindi lang maganda tong negosyong to magandang maganda. Ayan, Sarah, yan na yung halaman ng abaka. Nahingi ko yan kay Babo Aslia. Ang bait naman ni Babo Aslia. Oo nga Pero alam mo, naisip ko, kailangan siguro magsimula na rin tayong magtanim ng sarili nating halaman. Kahit dun lang sa bakuran natin, yung maramihang taniman na, para madali sa atin yung pagkuha ng mga materyales sa paggawa ng lubid.
Eh sabi nga sa akin, madali lang naman daw to patubuin sa kapalaguin. Eh, alam mo, tama ka nga. Pero, alam mo ba yung ginagawa mo? Hindi eh. Alam mo, kailangan natin ng isang taong mapagtatanungan tungkol sa mano-manong pagkuha ng mga fiber o hibla ng abaka. Para naman maituro natin ito sa ating mga kapitbahay, di ba? Eh, kanino tayo hihingi ng tulong? Sa pag-harvest po ng abaka o paghagot, ang unang ginagawa ng farmer, kung magpuputol siya, inaalam niya muna kung matured na yung abaka o kaya pwede ng harveston. Paano mo pa lalaman kung ang isang abaka ay matured na? Tinitingnan niya yan sa appearance. Ang pagpuputol niyan, dapat yung bulo mo, yung itak mo nakatagilid, islanting yung dulo niya. Pag natumba mo na yan, o natambol mo na, puputulin mo rin yung mga dahon niya. Yung sinabi ko sa kanina na sineseparate yung bawat layer, bawat tokse na yung sa ibabaw na tokse, yung sa second layer at saka yung sa third layer. Dito nyo makikita. Ito ang sinasabi kong outer sheet na dapat ma-separate din kasi ito, ang fiber nito medyo mapula-pula at iba naman ang kagamitan nito. Iba naman ang presyo nito. Ito naman mga sa inner sheet, dapat separated din ito. Kasi maputi din ang fiber niya. Ngayon, pag napantay na yon, magsisimula na mag-tokse. Yung tokse, pagsiseparate ng outer layer doon sa inner layer ng left sheet. Yan, ang tokse. Okay, action. Ngayon, ang paghahatak nito, kinakargahan lang itong blade nito ng mga 2 o 3 tokse para kaya lang nabunutin ng naghahakot.
Ngayong may fiber na tayo, paano naman kaya natin ito gagawing lubid? Sa ngayon mayroon na tayong abaca fiber. Gagawa tayo ng lubid. Kukuha tayo ng kaunting abaca fiber. Hahatiin natin yun sa dalawa. At ang kalahati, pipilipitin natin. At yung naman kalahati, pipilipitin natin. Matapos natin mapilipit yung dalawang kalahati, pag-iisa natin yon at pipilipitin din ulit. Alam mo ba na malakas ang bentahan ng abaca rope? Hindi lang dito sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Oo, hindi lang naman lubid ang pwedeng paggamitan ng abaca eh. Pwede ring basket, pwede ring floor mat, placemat. At hindi lang yon, marami na rin kakaiba at saka makabagong paraan sa paggamit ng abaca rope. Tulad ng... Tingnan mo to. Pero paano natin ibebenta tong mga lubid natin? Hindi ba pwedeng basta na lang ilako yung mga yan? Pwede rin, pero ang dami na rin nagbebenta ng lubid ngayon eh. Kailangan nating isipan ng kakaiba tong lubid na to para mabenta natin kaagad. Kakaiba sa lubid. Alam ko na! Yung abaca rope natin, gawa sa kamay o yung tinatawag nilang handmade. Di ba gustong-gusto yun ng mga taga-ibang bansa? Okay, yun na! Ano pa? Sabi sa akin ni Kuya, yung abaca rope daw natin, environmentally friendly. Kasi hindi siya tulad ng ibang lubid na gawa sa nylon o plastic. Environmentally friendly? Ibig sabihin nun, hindi nakakasira sa kalikasan. Galing mo Alam ko na, ito pa, isa pa. Yung abaca rope natin natatangi dahil gawang Mindanao! Isipin nating mabuti. Saang mga lugar kaya mabilis may bebenta ang abaca rope? Sino-sino ba ang may matinding pangailangan ng lubid na ito? Maaari nating ibenta ang abaca rope sa mga palengke, sa hardware stores, sa mga minahan, saka sa pier, at sa mga gumagawa ng kasangkapan na gumagamit din ng abaca. Sa paggawa ng abaca rope, kailangan talaga ng sipag at tiyaga. Oo, pero magandang pagkakakitaan to. Dahil kakaiba ang ating produkto. Una, gawa ito sa kamay o handmade. Pangalawa, environmentally friendly. At pangatlo, gawa ito sa Mindanao. At hindi lang gawa sa Mindanao, gawa sa isang buong barangay sa Mindanao. Kaya nga may nagawa na akong tatak. Ano yun, kaka? Mindanao Handmade Abaca Rope. Pwedeng-pwede talagang negosyo to. Interesado ako.
May mapagkukuhanan ng materyales? Hindi gaanong malaking kapital ang kailangan. Hindi komplikado ang paggawa. Pwede ako mismo ang gumawa kaysa sarili kong bakuran. At madaling ibenta dahil maraming nangangailangan ng produkto natin. Pwede ko tong gawing negosyo.